Ingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga himuanan ug pabuto sa barangay Babag Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matag adlaw ng susiho. Tungod sa pagnihit sa masakyan. Siyudad sa Sugbo, muhatag og libreng sakay sa mga bus. Modular homes mahimo ng mapuy-an sa mga biktima sa Bagyong Tino sa siyudad sa Mandaue, Sugod karong Lunes. Proposed 2026 National Budget aprobado na. Perma na lang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang kuwang. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga himuanan og pabuto sa barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu, kada adlaw ng susihon karong nakaduol na ang Pasko. Sa monitoring sa barangay, aduna na sila'y nasakpan nga naghimo o gagawas sa designated area. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. 7 na lang kaadlaw sa dili pa ang Pasko. Baong sub-sub na usab ang monitoring sa mga otoridad sa mga pabuhatan o pabuto sa barangay Babag, Lapu-Lapu City. Mato ni Kapitan Eulogio Cesar Manayon nga adlaw-adlaw na nga mag-inspeksyon ng ilang mga tanod sa mga pabuhatan o pabuto aron masiguro nga didto lang sa mga designated area sila nagtrabaho ug dili kini dal-on sa ilang mga panimay. Ilabi na nga aduna nay usa ka higayon nga nasuta nilang may nagtrabaho gawas sa designated areas ug duol pa gyud sa panimay. Di man siya particular gyud nga dagko pero kada bang dalikyat ra ba. So mo na siya ang natong gi-monitor nga ginagmay nga trabaho pero delikado. Automatically ila gyud dayon gi pull out. Unya by the next day di mi magpahibaw unsa orasa wa man pud inon ni padayon. Noon, base silang monitoring, wa na kini mausab. Apan ugaling di mo patuo, ang kapulisan na maoy mo pahigayon og inspeksyon. So ang PNP na mo inspection nila. So far, wa pa man tayo nakita sa PNP nga na-confiscate. Sugdan sa barangay Babag, kauban ang Bureau of Fire ug Lapu-Lapu City Police Office ang pagpang-inspeksyon sa mga kabalayan sa mga maghimuay og pabuto ni adtong buwan sa Agosto aron sa pagpahimangno kanila nga ipatuman gyud ang safety measures. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Nakadawat og special allowance ang kapin 3,600 ka mga teaching ug non-teaching staff sa DepEd Lapu-Lapu City Division kagahapong adlaw gikan sa lokal nga kagamahanan. Kapin 3,400 niini mga magtutudlo ug 200 ang mga non-teaching staff. Matag usa kanila nakadawat og tag 3,000 pesos. Mato ni Dr. Ronald Ferrer, ang Assistant Schools Division Superintendent, nga tanan mga personnel sa DepEd Lapu-Lapu nakadawat niini. Tungod kay aduna nay ordinansang dakbayan nga maghatag og special allowance sa mga magtutudlo ug ihatag kini matag Disyembre. First batch sa paghatag og Noche Buena gift pack sa siyudad sa Mandaue mahumana ugmang adlaw. Mga wa malista sa census i-validate og bahimong makadawat sa dili pa ang bag-ong tuig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpadayon ang pagpanghatag sa siyudad sa Mandaue sa mga Noche Buena gift pack sa mga residente nga nalista sa 2023 census sa community-based monitoring system. Ang Noche Buena gift pack adunay sud nga napo ka item
Naglakip sa rekado sa spaghetti ug salad, mga dilata ug cheese. Ang distribution nagsugod ni adtong Sabado og molungtad og mga adlaw. Malipay kay ta no na bisag more than 90% gyud ang atong matagaan ni atong Christmas food packs. First time diri sa syudad tungod sa mga nagian atong mga katalagban no from the earthquake nya bagyo pa tulo pa kabuok. At least na ay something to look forward to us. Alang sa wala makadawat tungod wala malista sa census, i-validate sila o gilauman nga mahatagan sa sunod nga distribution sa dili pa ang bag-ong tuig. Na kung kaning balaya, wa bigyan ni siya ni dawat. Way na dawat regardless kung pila sila ka household, tagaan sila usa. So per house na ang atong tagaan human aning mahatag ni 86,000 na naa sa atong CBMS. Ipaninguha sa syudad nga mahimong ordinansa ang pagpatuman sa gugma sa Pasko program aron matag tuig nga maghatag og Noche Buena gift pack. Gilauman nga mas mapalambo ang paghatag pinaagi sa ipatuman nga ID system din ang matag residente i-enroll sa database aron masayon ang pagsubay sa impormasyon sa mga household. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakadawat og piraskuhan ang gatusan nga mga pasyente sa Lapu-Lapu City Hospital kaganiyang buntag. Kinihuman ni tunol og Christmas food packs og tsinelas si Mayor Cindy Chan og Congressman Junard Ahong Chan ngadto sa 152 ka mga pasyente sa maong tambalanan. Ang nakadawat ni ini mao katong mga indigent nga mga pasyente ang anaa sa communicable disease unit ug mga lactating moms. Ubay-ubay ang giandam nga food packs apan na-discharge na ang ubang mga pasyente atol sa pag-apod-apod sa magtiayong Chan. Anay na-discharge, anay na nasa tayo ni Sud, anak ba? So, nag-buffer lang ta. Nagpaandam naman ko sa CSWD. They have ready food packs and then nihatag lang tag additional. Motanyag si Mayor Nestor Archibal og libreng sakay sa bus ngadto sa mga natanggong nga pasahero diha sa kadalanan karong panahona. Nagtinabangay sila sa Department of the General Services aron sa pag-deploy og mga bus nga mao'y sakyan sa uban ug matud pa ni Archibal nga pipila lang kini sa gihimong kasulbaran subay sa grabing kabug-at sa trapiko ning panahon sa Pasko. Nasinati sa mga dagkong kalsada ang hinay nga dagan sa trapiko tungod sa kadaghan sa mga Christmas parties o mga sales gikan sa madaglahing tindahan. Maong niresulta kini sa halos pagdasok sa mga pasahero sa jeepney o kalisod sa pagbook sa mga taxi diha sa karsada. Mosunod, modular homes mahimo nang mapuy-an sa mga biktima sa Bagyong Tino sa siyudad sa Mandaue, sugod karong Lunes. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako wala. Tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.
Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy panayong gituway at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa ato mga balita, modular homes alang sa mga biktima sa Bagyong Tino sa siyudad sa Mandawi, gitugyan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sugod Lunes, mahimo nang makabalhin ang mga benepisaryo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Purumal nga gitugyan sa Department of Human Settlements and Urban Development kondisyon ngadto sa syudad sa Mandawi ang mga modular homes sa Bayanihan Village na himutang sa Barangay Gazo. Kinialang sa kapuy-an sa mga biktima sa Bagyong Tino sa syudad nga naguba ang mga panimay.
Usa si Girly Kuyuka sa Barangay Umapad ang benepisaryo sa modular homes. Ang ilang bay na banla sa sapa tungod sa bagyo. Muabot na sa kapinbuwan ang ilang pagpuyo sa evacuation site sa gym sa barangay. Mayon taog ko an gyud ba padayon na kung may tabo manggig makuan mapatagaan gyud may pahilunaan na gyud na balay gyud na insakto na dili na didto ba na mabahaan. 14 ka mga pamilya ang unang makabalhin sa Bayanihan Village sugod Lunes. Ang lugar gibutangan na sa syudad sa Mandawi og mga portalets, supply sa tubig ug kuryente. Nangay bitaw tag dispensa nila gamay, akto na sang gipasabot na dili man gud anak kadali ang pagproseso. Di sa nako sila ganahan ibalhin kung di pa ready ang lugar. So this is much better compared sa kanang magtulda lang sila, di ba? Kaya tag about tulda sudang uwan, ang kainit pa. 50 pa ka mga modular units ang natukod sa Daysud, apan mokabat sa 200 ka units ang ilang ibutang. Giplano nga himuon ang Mandawi nga model city sa tibuok probinsya sa Sugbo alang sa pagtukod og modular homes. Ang syudad usab ang adunay labing daghan nga modular homes. Kasi ang utos ng ating presidente sa mahal nating sekretary si Jose Ping Aliling ng DSUD, gagawin itong isang modular city. So kompleto sa kagabitan, tubig, kuryente, tapos may mga sports facilities, maglalagay ng basketball court, volleyball, and then may mga ibang agency pa tayong makasama, DOH, TESDA. Ang dugang 150 ka units ang itukod human sa holiday break. Mary Rose Sagarino, CCTN News. National Bureau of Investigation 7 nakahatag na sa resulta silang pagsusi sa mga flood control projects ngadto sa Department of Justice. Sample pa lang kini kay magpadayon pa ang ilang investigasyon sa ubang dapit sa rehiyon. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni National Bureau of Investigation 7 Director Attorney Renan Augustus Oliva nga nakahatag na sila og resulta sa investigasyon sa mga flood control projects sa Central Visayas ngadto sa Department of Justice. Gituno nila kini sa miaging buwan ug ang Special Task Force sa DOJ ang mag-igo kung kinsaman sa mga opisyal sa gobyerno, kontraktor ug ubang nalambigit sa pagpangurakot sa maong proyekto ang kasuhan. Dili pa sila makahatag og dugang pagdetalye si Oliva kung pila man o kinsaman kanila ang mag-atubang og managlahing kaso. Gitugyan hinuon kini sa DOJ kay sila man ang nangunay sa gihimong evaluation o preliminary investigation bahin sa questionable mga proyekto. Nakita nilang Oliva nga lig-on ang mga ebidensyang ilang gitunol diin. Siguradong idoso sa DOJ ang mga angayang kasuhan. Pending the resolution of the evaluation conducted by the DOJ and the preliminary investigation, di tamo comment because wato na to ang result, then the DOJ will appropriately give the details of the result of our investigation. Pasilo na lang di ay ang gimong investigasyon sa NBI 7 sa managlaing flood control project sa rehiyon. Bisan pa man og adunay ipagawas nga resolusyon ang DOJ, magpadayon ang NBI 7 sa pagsusi sa mga proyekto sa ubang dapit. Gisubay nila niya ng panahon ang kalidad sa mga proyekto kung substandard ba ang pagkahimo. Tanang ebidensya nga possible na makuha, among gikuha. Then go forward. But since ang task force mo may evaluate, if kuwang, amat tundungagan, ipambalik. Samtang adunay hangyo ang NBI 7 sa ubang apurado na sa saad sa gobyerno nga kasuhan sa dili pa ang Pasko kadto mga nangurakot sa flood control. Doon ang proseso, ayaw mo kainip ba nga nudugay. There is a process in doing that, in building airtight cases. We have to get documentary, testimonial, and technical evidence before we can recommend it. Ian Navarro, CCTN News. Gibalhin sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court ang duha ka mga criminal complaints batok nila ni Sara Diskaya o engineers gikan sa Davao Occidental. Tungod kini sa nagpadayong investigasyon bahin sa giingong kalambigitan nila sa Ghost Flood Control Project gikan sa nisgutang probinsya. Matod sa Korte Suprema nga pinasubay kini sa ilang lagda din kinahanglang ibalhin sa 12 nga judicial region ang mga kaso nga may labot sa korupsyon sa infrastruktura.
Gipasabot sa tipamaba sa Korte Suprema nga si Attorney Camille Ting nga ang presiding judge mo'y ni subay ug asa dunggon ang mao nga kaso. Nagatubang ang kontraktor nga si Diskaya ug mga opisyal sa DPWH sa kaso nga graft and malversation tungod sa 95 million pesos nga infrastructure project sa Davao Occidental. Apektado ang diniliang abag ngadto sa mga tabangonon kung mawagtang ang pondo sa Cebu People's Action Center. Kini ang nahimong pagdepensa ni Gobernador Pamela Baricuatro human wala maaprubahi og apil sa Provincial Board ang pondo alang sa sipak sunod tuig. Misugyot ang Budget Committee sa Hunta nga wagtangon ng 14 million pesos nga pondo sa sipak kay delikado alang sa disallowances. Apan gimugatan ni Baricuatro nga kinahanglan ng sipak aron mas mapaspas ang pagtabang sa mga giigo sa managlahing krisis. Puros mga volunteers ug mga job order employees ang nagdumala sa sipak ug walay plantilya position sa ilang buhatan. Namugna ang Cebu People's Action Center ubos sa Executive Order No. 5 ni Baricuatro. Way puas ang pagpuhag ni Gobernador Pamela Baricuatro batok sa child pornography sa probinsya sa Sugbo. Kini ang nahimong pasalig ngadto sa mga sakop sa Cebu Against Child Sex Tourism ko nakast atol sa annual conference nila sa mao nga dapit o gisiguro sa gobernador nga malayo sa malaway nga buhat ang mga bata o himuong luwas ang ilang pamuyo. Pinaagi kini sa pagtinabangay sa mga tinugyanan sa balaod, social workers o mga kaabag gikan sa pribadong sektor. Buot pakusgan ni Baricuatro ang pag-ila sa investigasyon sa mga suspek sa child pornography hangtod nga masilutan ubos sa balaod. Mosunod, proposed 2026 national budget, aprobado na. Perma na lang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang kuwang. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47.
Bation ko. Bation ko. Ihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day. Surain day. Balik sa ato mga balita, pirma na lang ni Presidente Bongbong Marcos ang kuwang aron mahimong balaod ang giduso nga 2026 national budget. Kinihuman nahanay na ang budget sa Bicameral Conference Committee ang mga kalahian sa aprobado nga pundo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahuman pasado alas 2 sa kadlawon ang pagtuki sa Bicameral Conference Committee alang sa mga amendments ubos sa 2026 national budget. Human kini sa upat ka adlaw nilang pagsukit-sukit, panaglalis, pagkwestiyon o pribadong panagsabot diin nakita kini sa publiko pinagi silang live streaming. Sukad niya tong Sabado, gihusay sa mga sakop sa Senado o Kongreso giun sa paggahin sa matag programa o proyekto gikan sa lain-laing ahensya ug buhatan ubos sa 6.793 trillion pesos nga budget sa tuig 2026. Apan sigurado silang Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian ug House Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansing nga makasaysayanon ang gibuhat kay nakakita naman ang publiko sa labing unang higayon sa maong meeting. Giangko ni Gatchalian nga dili sayon ang nimong pagtuki sa budget ug daghan ang mga angayang kurihian aron mahapsay na kini sa sunod tuig. Natagba usab si Swansing sa nimong panagsabot taliwa sa mga pagdilatar ug makalaom ang katawhan nga katuuhan ang naaprubahan nilang pundo. Tungod nini, kutob na lang sa December 29 ang deadline aron uyunan sa Senado o Kongreso ang General Appropriations Act pinagi sa ratification. Kini aron mapirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip balaod sa dili pa ang December 31 ning tuiga. Apan, sigurado na ang mga magbabalaod nga dili na mosangpot sa paggamit og reenacted budget sunod tuig o gilaumang walay veto items gikan sa Presidente. Niapa sa pag-uyon sa BICAM Committee ang budget gikan sa ubang ahensya sama na lang sa Department of Environment and Natural Resources, Department of Tourism, Department of Transportation ug ang controversial nga Department of Public Works and Highways diin ana sa 529 billion pesos ang approved allocation. Gian Navarro, CCTN News. Nagkahinay nga reading skills sa mga tinunan sa Pilipinas gikasubo sa Department of Education 7. Gitingwa sa Regional Director nga mapadali ang pagpaayo sa mga tunghaan aron kanunayon na ang face-to-face classes. Ang kasiran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Matod sa 2024 report gikan sa Southeast Asia Primary Learning Metrics, anaara sa 27% sa mga tinunan ang adunay minimum proficiency level sa pagbasa. Pasabot ini, anaara sa 70% o pito gikan sa napo ka mga estudyante sa Pilipinas ang maglisud gihapon sa pagbasa. Hinungdan nga gikasubo sa publiko among report. Apil na ang Department of Education. Gikaalarmahan ni Regional Director Dr. Salustiano Jimenez ang detalye sa report. Diin, adun ni mga estudyante nga nasa mas taas nga grade level ang wa gihapon makabasa.
Giuyo na niya nga lakip sa mga factors nga nakaapekto sa pagkaton mao ang gipatumang modular learning sa panimay sukad yatong COVID-19 pandemic. May nungdanon alang ni Jimenez nga makabaton og saktong paggiya ang mga magtutudlo aron makabasa og dali makakaton sa mga leksyon ang mga estudyante. Modular gyud puros unya ang bata depende mapuna labi na sa bata, no? Unya ang kasagaran sa itong mga bata, without proper guidance sa teacher, dili gid sila kahimo, no? So they are not independent. Most of our learners are not independent learners. Usa sa mga intervention nga gihimo sa ahensya mao ang linahing remedial learning nga academic recovery and accessible learning kun aral program. Kini aron di mabiyaan ng mga estudyante silang pag-eskwela diin lakip sa mga skills nga apsonon mao ang pagbasa. Sumunod na naagin tayo i-introduce karon ang aral program kay para sort of a remedial para ma-cope up para ang gap sa mga sa ato ang gap sa atong mga bata sa learning sa atong mga bata ma-closer. Apan mas mayo alang ni Jimenez kung mulahutay ang face-to-face classes ilabi na kung walay kakuwang sa classrooms. Usa sa mga gitrabaho sa DepEd 7 mao ang daling pagpaayo sa mga nangagubang eskwelahan human sa linog ug bagyo. Ana sa 1.2 billion pesos ang gihatag nga pondo gikan sa DepEd National Office alang sa calamity response. Gamay ra kini gikan sa gipangayong 5.5 billion pesos nga magamit sa pagpaayo sa mga classroom sa Sugbo ug sa rehiyon. Gitinguan nilang madungangan pa ang maong pondo karong tuig 2026 aron dili na magkuwang pa ang mga lawak sa ringan. Pero muna initial is 1.2 labi na last quarter of the year, so we cannot just asa man ta magkuha nga nahurot naman ang budget for the year, no? So may gali na pay nahabilin and then we have to muna ito ma-utilize. Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sairi 47, ako si Dennis Tabar. Sa ato Christmas countdown, 7 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sairi 47. Uban sa kapala sa pagkain, sa puso natong imanano. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Gugma ang angay na paambi sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasko na,